So, gym ka ng gym, araw-araw, walang pahinga dahil naghahabol ka sa summer body mo bago mag-lay Boracay. Ingat lamang, baka imbes na abs, pagkasira ng bato ang abutin mo. Balik kayo, pag-usapan natin yan. Ngayong buwan ng Abril, napakarami pong nagmamadali na pumayat at magpalaki ng kanilang mga muscles. Di kasi kayo naniwala sa akin na noong January pa lamang, dapat pinaplano nyo na yan. Tuloy, ang ginagawa ng iba, kahit na hindi sanay ang kanilang mga katawan, biglang papasok sa gym at magbubuhat ng sobrang bibigat. Nagmamadali. Tatakbo sa treadmill ng ilang oras at halos hindi na nagpapahinga. Ang akala kasi nila, no pain, no gain. Pero teka lamang muna, dapat po ninyong malaman na mayroong isang napakadelikadong kondisyon na maaari po ninyong makuha sa pagiging masyadong beast mode ninyo. At ito ay tinatawag na rhabdomyolysis. So ang tanong, ano nga ba itong rhabdomyolysis? Ayon sa mga literatures sa mga journals po ng medisina, nangyayari po ang rhabdomyolysis kapag nakakaranas ng matinding stress at trauma ang inyong mga skeletal muscles. Dahil sa sobrang tindi at biglaang workout na hindi pa kinakaya ng katawan ninyo, literal na napupunit at nasisira ang inyong mga muscle fibers. So nangyayari, ito po yung mga muscle fibers ninyo, kung ito yung muscle ninyo, kapag nasisira ang mga muscles ninyo, naglalabas po sila ng napakaraming protina at ito ay pupunta sa inyong mga bloodstream. Ang mga protinang ito ay tinatawag natin na mga myoglobin. Ito po mga malilit na ito po magre-represent ng myoglobin. Ang myoglobin ay napakahalaga sa loob ng ating mga muscles, pero kapag nakakawala ito at napupunta sa dugo, ito ay pupunta sa inyong mga kidneys o mga bato para masala. Ang problema, ang myoglobin ay napaka-toxic sa ating renal tubules dahil napakalaki nito. At dahil dito, nagbabara ang mga filters ng inyong mga bato at nagiging sanhi ng tinatawag na acute kidney injury o yung biglaang pagpalya ng inyong mga bato. Lalo itong magiging mapanganib ngayong tag-init dahil madalas tayong kulang sa tubig o dehydrated. Kapag kinulang kayo sa tubig, mas kakonti ang dadaloy na dugo sa inyong mga kidneys, kaya mas mabilis tayong mababarahan ng myoglobin. Ang pinaka-classic na senyales ito, bukod sa sobrang sakit at pamamaga ng muscles, mapapansin po ninyo na ang inyong ihi ay nagiging kulay iced tea. Parang ganito. Pwede rin parang cola o kaya napakadilim na brown. Kapag nakita ninyo yan, kinakailangan po ninyong tumakbo sa emergency room. Pero bago mo tigilan ng pag-exercise mo, relax lang kapatid. Hindi ko sinasabing bawal mag-exercise. Ang mali ay ang sudden overload o yung pagkabigla ng inyong mga katawan. Ang dapat po sana na nasa isip natin kapag nag-exercise ay yung konsepto ng progressive overload. Ibig sabihin, dapat ay dahan-dahan ang pag-angat ng inyong intensity at ang inyong bigat ng inyong workout. Kung bago pa lamang po kayo, magsimula kayo sa magaan. Huwag po ninyong sabayan ang mga taong 5 taon nang nagbubuhat. Bukod pa rito, napakahalaga po ng hydration, lalo na sa init ng panahon. Kinakailangan uminom kayo bago, habang at pagkatapos mag-workout. Kinakailangan sapat na tubig ang inyong iniinom para matulungan ang inyong mga bato na ma-flush out ang mga waste products. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang rest days. Sa pagtulog, sa pagpapahinga, saka po lamang lumalaki at nagre-recover ang inyong mga muscles, hindi habang kayo ay nagbubuhat. Laging tandaan, moderation, variety, and balance are key to a lot of things in life, even with exercise. At yun, sana po may natutunan kayo. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Ingat.